Magandang araw, bayan. Ito ang balita ng bayan, hatid ang pinakamainit na pangyayari sa Pilipinas. Sa edisyong ito, tututukan natin ang mahalagang eksena mula sa No Limit Tangere. Ako si Kurt Nash Severino at ito ang Balita ng Bayan. Matapos ang ilang taon sa Europa, isang binatang Pilipino na kilala sa pangalang Juan Crisostomo Ibarra ang nagbalik sa bansa. Ang kanyang layunin, magtayo ng paaralan para sa kabataan. Nasa lugar ngayon ang ating field reporter na si Giancarlo Hugado. Ano ang update? Dyan partner, nandito tayo ngayon sa San Diego kung saan mainit-init na pinag-uusapan ang pagbabalik ni Ginoong Ibarra. At narito siya ngayon kasama natin. Ginoo, ano po ang inyong layunin ng inyong pagbabalik? Nais ko pong ituloy ang pangarap ng aking ama, ang makapagpatayo ng paaralan upang maturuan ng mga kabataan. Naniniwala po ako ng edukasyon ng susi sa pagbabago ng ating bayan. Isang makabayan at mapayapang adhikain. Subalit may mga ilan ditong tutol, lalo't na ang mga ilang miyembro ng simbahan. Salamat sa update, partner. Samantala, isang kontrobersya ang dumating matapos ang magbigay ng pahayag ni Padre Damaso dahil tutol siya sa plano ni Ibarra. Ating pakinggan ang kanyang pahayag. Ang mga Pilipino ay hindi dapat magtayo ng paaralan. Hindi sila marunong. Walang matutunguhan ng plano ni Ibarra. Isang matinding pahayag mula sa simbahan, ngunit hindi natinag si Ibarra sa kanyang layunin. Ngayon naman, tumungo tayo sa isang masakit na kwento ng isang ina na si Sisa at ang kanyang mga anak na si Crispin at Basilio, mga sakristan. Balitang sila ay pinaghinala ang magnanakaw at brutal na pinapahirapan ng mga gwardiya sibil. Wala po silang kasalanan. Mga anak ko ay inosente. Nasaan na si Crispin? Bakit hindi ko na siya makita? Hindi kami nagpapalusot ng magnanakaw. Maski bata dapat parusahan kung may kasalanan. Ang malinaw na halimbawa ng pananakop at pang-aabuso. Ayon sa mga ilang saksi, hindi na natagpuan si Crispin simula noon. Samantala, isang misteryosong lalaki ang lumitaw na tila may kakaibang misyon. Ang kanyang pangalan ay Elias. Siya ay hindi sang-ayon sa tahimik na paraan ni Ibarra at naniniwala sa isang mas radikal na hakbang. Hindi sapat ang edukasyon kung ang sistema ay bulok. Dapat tayong magising. Ang kalayaan na hindi binibigay, ito'y pinaglalaban. Isang pahayag na pumukaw sa damdamin ng marami, ngunit sa dulo, siya rin ang tumulong kay Ibarra sa pagtakas matapos itong paratangang revolusyonaryo. At sa kabilang banda, ang pag-ibig ay naapektuhan na rin. Si Maria Clara na kasintahan ni Ibarra ay pinipilit na pumasok sa kumbento matapos ang gulo sa kanilang relasyon at sa pagkatuklas na siya pala ay anak ni Padre Damaso. Hindi ko kayang ipaglaban ang pag-ibig kung lahat ay tutol. Patawad, Ibarra. At dyan natatapos ang ating ulat. Ang No Limit Tangere ay hindi lamang kwento o pag-ibig o trahedya. Ito ay isang paalala na ang ating kasaysayan na pananakop at ang unti-unting paggising ng damdamin ng makabayan. Ako si Kurt Nash Severino. At ako si Giancarlo Hugado. At ito ang Balita ng Bayan.